Pero ba't kailangan obligahin mo yung bata sa obligasyon na tayo dapat yung gumagawa? Tsaka bakit 70-30? Ano ibig sabihin nun? Katunayan lang yan na dito sa bansa natin, kahit ano pang kurso yung kunin mo, kapag ka isang company sobrang taas ng standard, di rin yan makakapasok doon. May nalalaman pang kailangan maganda, kailangan matangkad. Eh, hindi naman lahat ng Pilipino maganda. Hindi naman lahat ng Pilipino matangkad. Oh, pero yung mga nagtayo ng negosyo, hindi naman lahat magaganda. Hindi naman din lahat matatangkad. 'Di ba? Napaka-unfair ng Pilipinas. Nak, Ma, nakakita ko kasi yung post ng classmate mo. Eh, nag-uusap-usap sila dun sa comics section. Ang sabi, mag-a-apply daw sila ng trabaho, service crew. oo nga po, mami. Inaaya nga po nila ako kasi marami daw po ang kailangan. Eh, yun nga nak eh. Ba't di mo na subukan mag-ano doon, apply doon? Lalo na ngayon nak. Eh, hindi ko alam kung makakapag-college ka pa. Kasi, naman sitwasyon ng papa mo ngayon, on and off sa trabaho. Tsaka, maganda yun nak, para makatulong ka na din sa amin. Okay lang po ba sa inyo ni Papa, Mama? Akong bahala sa papa mo, anak. Tsaka, sa totoo lang, kinakapos na talaga tayo ngayon. Baka mas maganda yun, anak, kasi habang mas maaga pa, makatulong ka na rin sa amin. Kung ganun po, Mama, sige po. I-PPM ko po yung classmate ko. Mag-a-apply na din po ako. Oo, anak. Tsaka pagka natanggap ka dyan, ha? Ganito, 70-30 tayo. Ano po yung 70-30, Mama? Yung 70-30, nak, example, unang sahod mo, sa amin muna lahat yung napupunta. Kasi syempre, nag-requirements ka, nag-medical ka, eh medyo malaki-laki gagastusin namin doon. Tapos, yung mga susunod mong sahod, 70% sa amin, 30% sa'yo. Ganun po ba yun, Mama? Oo, anak. Kasi syempre, mamaya, pag makahawak ka na ng pera, kung saan-saan mo gastusin. O di, parang hindi ka rin nakatulong sa amin ng papa mo. Ano yung pinag-usapan niyo? Narinig kong 70-30. Eh, ito kasi, pinag-a-apply ko ng trabaho. Gawa ng mga classmate niya, mag-a-applyan. Oh, Mga magsa-service crew. Ngayon, sabi ko sa kanya, sumabay na din siya, mag-apply siya para makatulong man lang sa atin. Pero, yung magiging sahod niya, if ever matanggap siya doon, 70-30. Ibig sabihin, 70% ng sahod niya sa akin, 30% lang yung kanya. Kung ano yung mga gusto niyang teka. Ba't ganyan yung usapan niyo? Tsaka hindi niyo muna ako tinatanong kung papayag ako magtrabaho na siya. Bakit? O bakit? Eh, gumagraduate na rin naman siya ng senior high eh. Tsaka, ikaw, trabaho mo naman, on and off. Oh, kahit na. Eh, kaya pa naman eh. Nasusustain ko naman lahat ng pangailangan natin. Wala naman tayong utang. Bakit kailangan mo ipos magtrabaho yung anak mo? Alam mo, huwag mo nang ikain na misa na kinakapos din talaga tayo. Ikaw naman, pwede nang magtrabaho yan. Bakit hindi niya subukan, di ba? Parang din na-experience na rin siya. Sige, papayag ko ma-experience niya. Pero ba't kailangan obligahin mo yung bata sa obligasyon na tayo dapat yung gumagawa? Tsaka bakit 70-30? Ano ibig sabihin nun? Aba, natural! Siyam na buwan kong dinala yan. Simula maliit pa lang yan, tuwing mag-aaral yan. Sino bang nag-aasikaso sa pagpasok niyan? Sa pagkain niyan, sa pagplansya ng uniform, sa pagpapaligo sa kanya? O itong hanggang paglaki niya, sino bang gumigising ng umaga para maghain ng pagkain sa kanya? Teka. Lahat tama lang yun. Alam mo, may point ka eh. Pointless nga lang. Tama ba yung naririnig ko na sa harap ng anak mo, sasabihin mo na parang binilang mo lahat yung responsibilidad mo at kailangan magtrabaho siya, ibalik niya lahat ng ginawa mo? Eh, ikaw ang nanay. Deserve ba ng bata na marinig yun na parang utang na loob niya na asikasuhin mo siya? Uy, puy, baka nakakalimot ka, ikaw magulang. Hindi mo yan pamangkin, hindi mo yan kapatid, o hindi mo yan inaanak lang. Eh, anong gagawin natin dyan pagka nagkakagraduate na yan? Di wala na. Tayo na naman ulit. Bubuhay na naman ulit tayo sa sarili natin. Kaya nga sinasabi ko Anong mapapala natin sa mga yan? Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kaya ko pa naman. Wala naman tayong utang. Hanggat maaari nga gusto ko pa makatapos eh. Ba't mamadali mo magtrabaho? Ano? Ipupush mo pa yung mga katapos ng kolehiyo? Diyos ko, dito sa bansa na to. Kahit graduate man yan ng kahit anong course, hindi nga makapagtrabaho. Dahil sa hirap ng apply, napakataas ng standard.
Hindi naman lahat ganun po eh. Ba't kailangan dumudaanin lahat? Yung kapalaran ng iba, pwedeng hindi kapalaran ng anak mo. Tsaka isa pa, ang bata pa para maobliga. Parang kinikilabutan naman ako na sasabihin mo 70-30. Saan galing yung rules na yun? Eh, yun nakagisnan ko sa mga magulang ko eh. Tsaka, ayaw mo ba na makatulong siya sa atin? Gusto pero hindi sa ngayon. Tsaka huwag mo persahin yung bata po eh. Oh, eh gusto mo rin pala magtrabaho eh. Ba't pa matapusin mo pa? Ganun din naman, ina-advance ko lang. Tsaka, may nakausap ako dyan. Pare silang waiter. Yung isa, college graduate. Yung isa, high school lang. Oh, katunayan lang yan na dito sa bansa natin, kahit ano pang kurso yung kunin mo, kapag ka isang company sobrang taas ng standard, di rin yan makakapasok doon. May nalalaman pang kailangan maganda. Kailangan matangkad. Eh, hindi naman lahat ng Pilipino maganda. Hindi naman lahat ng Pilipino matangkad. Oh, pero yung mga nagtayo ng negosyo, hindi naman lahat magaganda. Hindi naman din lahat matatangkad. Diba? Napaka-unfair ng Pilipinas. Kaya imulat mo nga yung mata mo. Mapipilitan lang din sila sa hindi nila kurso. O di, lugi pa yung magulang nila sa ginastos sa mga anak nila. Tsaka ikaw, dami mong tropang college graduate ah. O ano nangyari? Nag-asawa ng foreigner o para maibsan yung buhay nila. O di ano nangyari sa buhay nila? Praktikalan lang. Diba? O anong bago ngayon dito sa atin sa Pilipinas? Wala! Ma, pa, huwag na po kayo magtalo. Bago naman po kasi sabihin ni Mama yon, may plano na po talaga ako subukan para po makatulong na rin po sa inyo. Anak, ang punto ko naman, kaya pa naman natin eh. Kahit 2 years lang sana eh. Ako, kaya ko pong pigain sarili ko para masuportahan ka. Pero, sige, baka payagan kita. Pero yung sinasabi ng mama mo na 70-30, hindi ako sang-ayon dyan, nak. Kasi, hindi mo kami responsibilidad. Hanggat di pantay yung dalawang paa namin, dapat kami nag-iisip kung ano magiging kinabukasan mo. O di walang 70-30. Ang importante, makatulong. Eh pa, yun naman po talaga yung pangarap ko eh. Na makatulong po sa inyo ni Mama. Para po, pag tumanda na po kayo, hindi po kayo maghirap. O, di ba? Ano man sa sinabi ko, doon din pupunta yun eh. Ayaw niya tayong tumandang mahirap. Yan na nga kayo. Nak, pasensya mo na yung nanay mo. Nadasalin lang yan, pero mahina kasi tiwala niya sa Diyos, kaya ganyan mag-isip yan. Bilang tatay mo, sobrang maraming salamat sa'yo, Kasi doon pa lang sa sinabi mo na kasama kami sa pangarap mo para hindi kami tumandang mahirap. Anak, daig ko pa ngayon yung pakiramdam ng nanalo ng maraming pera sa loto. Hindi ko akalain na naririnig ko sa iyo mismo. Lalo sa panahon ngayon, yung mga kaedara mo, daming pariwara, daming walang pakialam sa magulang. Yung iba, nabuntis na maaga, nakabuntis na maaga, nasa poder pa rin ng magulang. Pero ikaw anak, ganyan na yung isip mo. Kaya, tuloy mo lang. Papayagan kita, pero hatid sundo kita. Basta pag sumahod ka, no pressure anak. Para maramdaman mo rin kung paano kumita at the same time, kung paano magtipid. Yaman yung mama mo. Walang magagawa sa akin yan. Ako pa rin ang batas dito sa bahay na ito, tandaan mo yan. Ha? Tsaka hindi mo kami obligasyon na. Kaya nahiya ako sa'yo sa sinabi ng nanay mo na parang binilang niya kung paano kanya dinala tapos ngayon kailangan mo ibalik. Parang ginawa kanya investment na kailangan may ROI. Hindi ako sangayon doon, anak. Pero Papa, totoo naman po na hindi ko po kayo responsibilidad. Pero Papa, hindi po kasi ako manhid at hindi po ako bulag.
para makita po yung sitwasyon po natin ngayon. Kaya Papa, araw-araw ko po pinagdarasal na matupad lahat ng pangarap ko. Dahil kayo po ang first priority ko. Pakabuti mo, anak. Sobrang maraming salamat. Ngayon pa lang, parang feel ko, safe na kami ng nanay mo agad. Sana maraming batang katulad mo. Para maging legit ulit yung sinasabi nilang ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Anak, maraming salamat ha. Bilang mo yung mama mo. Ako nang bahala dyan. No pressure, anak. Maraming salamat din po sa inyo ni Mama pa. Salamat sa'yo, anak.